Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Maya Suspicion and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today we have a new topic which is Apocrypha, and our Bible reading is all about Luke chapter 24 verse 44. So, NIV version, he said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay nagpapakita na kinikilala ni Jesus Christ ang tatlong pangunahing bahagi ng Hebreyong kasulatan. So, ang kautusan, ang mga propeta, at ang mga awit o mga sulat, dito ay pinapakita na ang lumang tipan ay binigyang diin bilang ang kinikilalang banal na kasulatan na nagpapatunay sa kanyang misyon at ministeryo. So, hindi kasama sa nabanggit ang mga aklat ng Apocrypha na hindi tinanggap sa parehong paraan sa kasaysayan ng simbahang Kristiyano. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is authenticated by Jesus Christ and the Apostle. So, ang mga batal na kasulatan na kinikilala ni Jesus Christ at ng mga apostol ay limitado sa mga aklat ng lumang tipan na opisyal na kinikilala ng mga Hudyo noong kanyang panahon. So, ang mga aklat ng Apocrypha ay hindi nabanggit o kinilala sa parehong antas. So, second is authored by the apostle and associated. So, ang mga kasulatan ng bagong tipan ay isinulat ng mga apostol o ng kanilang malalapit na kasamahan. So, ito ang nagbibigay sa kanila ng pagiging kinasihan at otoridad na hindi matatagpuan sa Apocrypha. So, last teaching is accepted by the Universal Church. So, ang mga aklat na tinanggap bilang bahagi ng kanon ng Biblia ay yaong kinikilala ng mga mananampalataya sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. So, sa bilang kinasihan ng Diyos. So, ang Apocrypha ay may limitadong pagtanggap at kadalasang itinuturi bilang pangkasaysayan o canonical. So, ngayon tatakot tayo sa ating application. So, yung first application is engage in healthy dialogue over this topic. So, dapat tayo makipag-usap ng may respeto at bukas na isipan sa mga taong may iba't ibang paniniwala patungkol sa Apocrypha. So, sikaping maunawaan ang kanilang pananaw at magbahagi ng katotohanan ayon sa kasulatan. So, second is build our faith on Jesus Christ and the Apostle. So, dapat natin ituon ang pananampalataya sa mga katuruan ni Jesus Christ at ng mga apostol na matatagpuan sa mga aklat ng Biblia. So, kilalanin ang pangunahing patayan natin pananampalataya ay ang mga salita ng Diyos. So, last is examine all authorities and beliefs using the Bible. So, dapat i-validate ang anumang paniniwala o tradisyon batay sa kinasihang kasulatan. So, huwag tayong tumanggap ng anumang aral na hindi ayon sa salita ng Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we keep a healthy dialogue with people of different beliefs while prioritizing the gospel of Jesus Christ. So, ang mabuting pakikipag-usap sa mga may ibang paniniwala is nagsisimula sa pagkakaroon ng respeto at malasakit sa kanila bilang mga taong mahal ng Diyos. So, dapat tayong makinig ng may bukas na isipan at ipahayag ang ating pananampalataya ng may kababaang loob. So, wag nating gawing debate yung usapan, kundi isang pagkakataon na magbahagi ng ebanghelyo at magturo mula sa salita ng Diyos. So, habang nakikipag-usap is panatilihin nating malinaw yung layunin na ipakilala si Jesus Christ o si Kristo Jesus bilang tagapagligtas. So, unahin ang pagpapakita ng pag-ibig, pagtugon sa kanilang mga tanong ng may pagtsatsaga. So, sa ganitong paraan kasi is mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makita ang katotohanan ng ebanghelyo sa mga ating mga salita. At
kilos. So, let's pray po. Lord God, turuan mo kami sa makipag-usap ng may respeto at pagmamahal sa mga taong may ibang paniniwala. Lord God, bigyan mo kami ng karunungan upang ipahayag ang iyong katotohanan ng malinaw at may kababaang loob. Naway lagi naming maipakita ang liwanag ni Kristo Jesus sa aming pakikitungo sa iba. Lord God, salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng gabay at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.